Kaibigan, isang pinagpalang gabi sa iyo, kaibigan. No? So, kaibigan, samahan niyo ako dahil i-review natin ngayon itong cranberry, no? Na sinasabi nila na maganda daw ito sa ating pangangatawan. Kaya samahan niyo ako dahil i-review ko ito, no? So, mga kaibigan, ang gagawin natin ay gagawin na nating 2 hours, no? Yung postprandial. 2 hours after na ininom natin o kinain natin yung isang pagkain o isang inumin para makuha natin yung standard measurement na tinatawag na postprandial, no? Ito ay talagang doon magsisimula after 2 hours, doon magsisimula yung pagbaba ng ating sugar, no? So malalaman natin yung pag-shoot up between 2 hours na yan, from 1 to 2 hours, kung gaano kataas, no? So kukunin natin dalawang bisis. Pag naka 1 hour na tayo at pag naka 2 hours na. Ayan, so yun na lagi ang ating gagawin. Kaya simula ngayon ay lahat ng i-review natin ay postprandial ng ating gagawin, mga kaibigan, no? So mga kaibigan, kung bago ka lang na channel na to ay paki-subscribe na rin dahil kailangan ko talaga ang tulong nyo sa subscription natin para kahit papano ay ma-recognize tayo ni YouTube, no? Na may mga nagsusubaybay sa atin. Kaya hinihiling ko na i-subscribe nyo ako at pindutin nyo yung notification bell, okay? So yun po, at bago ko inumin, no, ang cranberry na to gawa ng ocean spray ay magsusukat muna ako ng aking blood sugar at kukunin natin kung ilan ang carbohydrate, no, carbohydrates content nito, no? So mayroon siyang 12.6 grams na carbohydrates para sa 100 ml na cranberry juice na to, no? Then mayroon siyang 11.6 na sugar para din dito na sa 100 grams na per servings, okay? So ito na, at magsusukat na ako ng aking blood sugar. Ayan. So, ito na, mga kaibigan. Susukatin ko ang aking blood sugar ngayon bago tayo uminom para alam natin na may pagbabago, no, sa ating iniinom pagkatapos natin kumain or uminom. Ayan, mga kaibigan, kita nyo ang aking sugar dyan. Okay, so yan ang sugar natin ngayon, mga kaibigan. 117 grams or milligrams per deciliter, no? So yun po yung ating sugar. Nami-maintain natin yan, mga kaibigan, dahil yan sa pag-inom natin ng spirulina at saka ganoderma, no? So 3 bisis ko ininom ito sa isang araw, pati yung ating Ganoderma King, no? Before kumain, at least 30 minutes. Yun po yung ating ginagamit para ma-maintain natin yung ating blood sugar, okay? So ito na, mga kaibigan, kukuhin natin yung isang baso, no? Isang baso ang kukunin natin para makuha natin yung kanyang postprandial na blood sugar after uminom nitong cranberry. Ayan, no? So 117 ang ating sugar. Iinumin ko ngayong 6:15, no? 6:15. Ayan, mga kaibigan, nakita niyo ang oras ko dyan, 6:15 po yan. Mamayang 7:15, susukatin natin ang ating blood sugar. At pagdating ng 8:15 ng gabi, ay last na sukat natin para makuha natin yung pag-shoot up ng pagtaas ng ating blood sugar sa loob ng 2 oras, mga kaibigan. Kaya abangan nyo, mga kaibigan, dahil maghihintay tayo. Pero habang naghihintay tayo, mga kaibigan, hindi naman tayo magtatrabaho ng ganun kalakas o ganun kadami ng energy na makukuha natin o makukonsume natin dahil paggabi na rin ngayon, no? So wala tayong masyadong gagawin. Hihintayin ko lang yung 2 oras, no? So every hour susukatin ko ang ating blood sugar para makuha natin yung tamang pagsukat or pag-monitor ng ating blood sugar, no? Sa pamamagitan ng Sinocare. Ayan, ang ating ginagamit na
glucometer, no? Matibay ito mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, eksaktong 7:15, pang isang oras po natin yan para makita natin, no, sa loob ng 2 oras kung ilan ang itataas or ibababa. Okay, so ayan na. No? So mga kaibigan, ito ang suggestion ko sa mga kaibigan, no, yung mga pinagkuhaan nyo ng inyong lancet. Ayan, ilalagay nyo po dito para hindi siya pakalat-kalat, no? So, panigurado lang po dahil ito ay maaaring makontaminate, no? Dahil nga siyempre galing yan sa dugo natin, no? Kung mayroon tayong virus at napakalat-kalat lang dyan yung mga ginagamit natin, ay maaaring magkaroon ng sanhi ng pagkaroon ng sakit ng ibang tao. Kaya lagi tayong mayroong buti ng empty bottles para dito nakalagay. Ayan, no? Dami na niyan, no? So, ayan mga kaibigan. Sinare ko lang sa inyo kung anong ginagawa ko sa aking mga ginagamit na mga pang-testing. Sana pupunta yan. Okay, so ito na. So, ito ginagamit ko, alcohol pad. Ha? Ayan, para kahit saan ka magpunta, mayroon kang dalang alcohol. Ayan na. Ito na. Pang isang oras mga kaibigan. Ayan. So, titiisin ko lang yung sakit mga kaibigan para lang ma-share natin ang ating mga experience. So, ito na kaibigan. Sa loob ng isang oras, nakikita ba dyan? Ayan. So, ilan ang sugar ko ngayon? 145 sa loob ng isang oras. 117 kanina. So, kukumputin na natin mamaya, no, kung ilan ang magiging increase. So, almost 28, no? Almost 28 yung kanyang increase within 1 hour, mga kaibigan. So, malalaman niya natin mamaya sa loob ng 2 oras kung babalik sa dati kong blood sugar, okay? So, ayan po. At abangan nyo ulit, no? Within 1 hour, last na ating pag-testing ay malalaman natin, okay? So, ayan, tulad ng sabi ko, dito nakalagay lahat yung mga ginagamit natin para iwas na makahawa tayo kung sakaling mayroon tayong problema sa ating dugo. Ayan. Okay, so abangan natin within 1 hour. Ayan kaibigan, salamat sa iyong matyagang paghahantay sa loob ng 2 oras. So, nandito na tayo. Ito yung ating nire-review, no? Yung cranberry juice. Sabi nila ay maganda daw ito dahil nakakatulong sa ating katawan. So, kukunin natin yung postprandial. Ito na. Nandito na tayo. So, samahan niyo ako. Eksaktong 8:15. No? 15 ng gabi. Okay? So, delete na naman ang hapunan natin ito. Ayan, no? So, kung bakit ngayon lang tayo nakapag-vlog dahil nga sa marami tayong ginagawa. Pero sa ngayon, sisikapin natin makapagbigay sa inyo, makapag-share ng mga pagkain na ating kinakain araw-araw kung ilan ang nagiging or magiging increase ng ating blood sugar sa loob na ng 2 oras, no? Postprandial na. So makikita na natin dito kung talagang may epekto ng malaki yung pagkain natin sa mga pagkain na ating pang-araw-araw na kinakain. Okay? So ito na. Ayan. Sa loob ng 2 oras, malaki, maraming dugo. Dugo ng marami. Okay. So, nakita nyo dyan? Okay, so yan ang ating blood sugar ngayon sa loob ng 2 oras sa pag-inom ng cranberry. Okay, so yan, 125 mga kaibigan. So, bumalik, no? Sa unang oras, from 117, naging 145. So, 125 na ngayon. So, tama-tama lang mga kaibigan, no? Pwede naman tayo uminom, no? Dahil bumababa naman siya sa loob ng 2 oras. Bumabalik siya doon sa una mong result ng inyong testing ng blood sugar mo, no? Kanina kasi nung bago tayo uminom, mayroon tayong 117. No? Sa loob ng 2 oras, 125 lang ang kanyang increase, no? So, 125 minus 117, mayroon lang siyang 8 mg per deciliter
na increase within 2 hours. Ayan mga kaibigan, no? So ngayon nakikita na natin kung pwede sa atin o hindi, no? Nasa inyo na yan. Basta disclaimer lang, wala po akong kinalaman sa product na to at tayon ay nakabase lang tayo sa result within 2 hours. Ayan. So salamat sa inyong panonood at abangan nyo po yung mga susunod nating video dahil ipapakita ko sa inyo yung mga pagkain na ating kinakain within 2 hours na result kung ilan ang magiging effect sa atin ng ating blood sugar. So maraming salamat sa inyong panonood.